Makalipas ang 5 taon, magbabalik na muli ang botohan para sa Sangguniang Kabataan. At ngayong araw ay makakasama natin ang 2 kandidato na naglalaban para sa posisyon ng chairperson dito sa Barangay Bagong Pinas. Magandang araw, Dalisay at Andres, at welcome sa ating programa. Upang mas makilala natin sila, ating kikilatisin kung sino nga ba ang susunod na maglilingkod dito sa Barangay Bagong Pinas. Magbibigay ako ng mga katanungan na dapat masagot at dapat niyong malaman upang maging gabay sa nalalapit na eleksyon. Para sa ating mga kandidato, handa na ba kayo? Handang-handa na po. Ikasama na yan. Para sa unang tanong, ano nga ba ang BSKE at ang importansya nito sa barangay? At ang unang sasagot ay si Andres Santos. Bilang tumatakbong SK Chairman, naniniwala ako na importante ang tungkulong ito sapagkat ito ay nagbibigay ng boses sa mga lokal na komunidad at paghubog ng kanilang sariling kapalaran at tinitiyak na matutugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagpili ng may kakayanahan o delikado na leader tulad ko, mas mapapalakas pa ang mamamayan at ang komunidad. Gayunman, makakabuo tayo ng mas masiglang demokrasya. Ikaw naman, Dalisay Buknoy. Grabe, save the best for last. Parang nasagot ko na lahat ng gusto ko sabihin eh. Pero masasabi ko lamang, andito ako para magbigay ng boses sa ating mga kabataan. Tulad nga sinabi ni Rizal, ang kabataan ang boses ng bayan. Maraming salamat sa inyong kasagutan. At gusto namin makita ang inyong kaalaman kung bakit ngayon nga lang ba ulit nagkaroon ng eleksyon. Ngayon naman, ang unang sasagot ay si Dalisay Buknoy. Simple lang naman ang masasabi ko dyan, no? Everything has its own timing. Ayun lang po. Ano naman ang iyong sagot, Andres Santos? Ganito po kasi ang nangyayari dyan. Naging komplikado po ang pagpaplano para sa SK elections. Ang pinakahuling SK at barangay election po ay naganap pa noong May 2018. Matagal-tagal na rin po. Ngayon naman po, natenga ang pagsasagawa ng halalan ng ilang taon dahil po sa RA 11462 noong Disyembre 2022 na nagpo-postpone po ng eleksyon. At ikalawa naman po ang RA 11935 na nagsaschedule ng eleksyon mula Disyembre 2022 patungo Oktubre 2023 naman po. Susunod na katanungan. Para kami ay maliwanagan, ano nga ba ang tungkulin ng SK sa barangay at sa LGU? At muli, ang unang sasagot ay si Andres Santos. Para sa barangay po, ang Sangguniang Kabataan Chairperson ay ang ex-officio po ng Sangguniang Barangay, kung saan sila po ay naatasan ng ilang mga tungkulin o prebehilyo na walang karagdagang pahintulot. Bilang tumatakbong SK Chairperson po, kailangan namin gumawa ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan, mag-approve ng annual budget, gumawa ng fundraising events, at magpatupad ng mga programa para sa kalahatang kapakanan ng ating mga nasasakupan. At higit sa lahat po kami ay naatasan sa pag-uunlad at pagpapalakas ng boses ng mga kabataan. Ayun, tulad nga ng sinabi niya, basta para sa kabataan. At mukhang tayo ay nalalapit na sa katapusan ng programa. Para sa kaalaman din ng lahat at upang malaman kung kayo nga ba ay pamilyar sa serbisyo nyo dito sa bayan. Ano-ano nga ba ang mga posisyon na pwedeng takbuhan sa barangay at sa Sangguniang Kabataan? Para rito, si Dalisay muna ang unang sasagot. Basta, kailangan ng leader. Ako ang tatakbo bilang inong chairperson. Yan.
Yan ang kailangan sa sangguniang kabataan. Alam naman na siguro ng iba dyan ang mga kailangan sa pagtakbo ng ibang posisyon. Hindi mo sure. Ay, mga ba po ang pagboboto ng posisyon sa darating po na district at barangay election? Kinangailangan po ng mga botante ang kada barangay na pumili ng ilang barangay captain at ito sa kabuuan na 8 sangguniang barangay. Ang mga tatakbong barangay officials po ay dapat registered voters at naninirahan sa kanilang barangay na kinabibilangan. Hindi bababa sa 6 na buwan bago ang halalan. Hindi po bababa sa 21 taong gulang. Sa kabilang banda po, ang 8 member ng sangguniang barangay ay ang pagbubotohang SK chairperson. Kinakailangan rin po pumili ng mga kabataan ng 7 SK councilors sa bawat barangay. Ang isang kandidatong SK po ay kinakailangan maging isang rehistradong botante ng SK, isang residente ng barangay na hindi bababa sa 1 taon bago ang araw ng halalan. Ang isang kandidato po ng SK ay kinakailangan maging isang rehistradong botante ng SK, isang residente ng barangay na hindi bababa na 1 taon bago ang araw ng halalan. Dapat din po 18 hanggang 24 ang edad nito at hindi dapat nauugnay sa kanino mang nanunungkulan na nahalal na opisyal ng bansa, rehiyon, probinsya, lungsod, munisipalidad, o barangay o lokalidad kung saan man naghahangad ito na mahalal. Ito na ang pinakahinihintay na oras para ilapag nyo ang inyong mga plataforma. Andres Santos, mauna ka! Isa po sa mga pinaka-importanting plataforma na gusto kong ihatid sa ating mga kabataan dito sa Barangay Bagong Pinas ay sa tulong po ng pagpapaangat or sa pamamagitan po ng pagsulong ng financial education assistance kung saan hindi lamang tayo magbibigay ng pulang financial assistance sa tuition fee, kung saan tayo rin po itutulong sa mga gastusin ng mga estudyanteng nasa scientific field pag gumagawa po ng research or capstone projects. At pati rin po sa mga estudyanteng gumagawa ng kanilang research na nakakatulong sa ating barangay. At kung tayo papalarin o mabibigyan ng mas malaking pondo, ay nais po natin palakihin ang maabot ng financial education assistance para sa mga gusto pong magpatuloy ng kanilang pag-aaral ng master or doctorate level, ay ating po silang mapaglilingkuran. Yun lamang po, maraming salamat. Ano naman ang iyong plataforma, Dalisay? Siyempre, ako ay may plano at unang-una na dyan, may liga tayo every month. Magkakaroon din tayo ng beauty pageant para equality Weekly din tayo magkakaroon ng paglilinis ng kanal na may kasamang 1K allowance para sa mga makikisali. At sa birthday ko, tayo ay may pag-giveaway na iPhone 15 Pro Max 1TB fully paid. Alam kong gusto ng lahat yan. Kaya abangan nyo yan mga taga-barangay Bagong Pinas. Sa darating na halalan, huwag kalimutan, Dalisay Buknoy, numero 1 sa balota. At ayun nga, maraming salamat Andres at Dalisay sa inyong pagdalo sa ating programa. Muli, narinig natin ang kanilang sagot sa mga tanong na dapat malaman ang kasagutan at ang kanilang mga plataforma. Ako si Kyla, ang inyong kaagapay ngayon sa matagumpay na kinabukasan ng Barangay Bagong Pinas. Ikaw, sino ang iboboto mo ngayong October 30?